Magandang gabi po mga kaibigan, mga kababayan at mga kapatid. Ngayon po, mahalagang isyu po ang pag-uusapan natin. At ito po ay may kaugnayan sa sinasabi po ni Tito Soto particular na di umano kanya na pong susuportahan ang panukalang red tagging kung saan ang magiging penalty po o kaparusahan sa nasabing krimen ay 10 taong pagkabilanggo. Ito po ay sinabi ni Tito Soto bilang Pangulo ng Senado, bunsod ng isiniwalat ng NTF-ELCAC na maraming empleyado o kawani sa pamahalaan na membro ng CARIS kung saan ang nabanggit na organisasyon o union ng mga kawani ng gobyerno ay kasama din po bilang front organization ng CPP, NPA, NDF. At ang labis po na ikinagalit dito ni Senator Soto ay ang nabanggit na lahat ng ahensya ng gobyerno ay penetrated nitong CARIS na ito, maging ang Senado, ang Supreme Court at ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Ang tanong po, ano ang paninindigan ng sambayanan sa isyong ito? Tama nga ba na dapat magalit si Tito Soto dahil sa nabanggit o isiniwalat na yon ng NTF-ELCAC in consonance with our campaign to launch a full campaign to end up this communist movement in the Philippines, kung saan ito pong grupo ng CPP, NPA, NDF ay idineklara pong terorista o bilang isang teroristang organisasyon. Ang paninindigan po ng sambayanang Pilipino, Ginoong Soto, dapat bilang isang ahensya ng gobyerno, bahagi ng Congress ang Senado, dapat sinusuportahan mo ang NTF-ELCAC. Ibig po sabihin, sa halip na ikagalit mo ang pagkabanggit na mayroon ding mga empleyado sa Senado bilang membro ng CARIS na makakaliwa o sumusuporta sa CPP, NPA, NDF, dapat ikaw ay nagpapaimbestiga at ipatukoy mo sa NTF-ELCAC kung sino-sino yon, paimbestigahan ng masinsinan, at kung mapatunayan na sila nga ay may kaugnayan o nakikipagsabuatan sa mga CPP, NPA, NDF, kung saan ang kanilang posisyon ay nagagamit ng mga makakaliwang grupo upang isulong ang kanilang adhikain na sabotahin ang pamahalaan. Dapat ikaw, Soto, kung matino ka, gago ka, dapat hindi ka magalit. Dapat mo pangang ikatuwa yan.
Ang problema sa iyo, katulad ka rin ni Pangilinan, ni Drilon, ni Hontiveros, ni De Lima, at ang mga gagong senador dyan sa Senado. Masyado kang mayabang, mga gago kayo. Ginagamit nyo ang posisyon ninyo bilang mga senador upang sa halip na suportahan ang gobyerno ay kalabanin ang gobyerno. Gagawa pa kayo ng batas laban sa red tagging. Samantalang dapat lang naman na ipaalam ng NTF-ELCAC sa lahat ng kinaukulang ahensya at sa sambayanan itong mga ginagawa ng makakaliwang grupo na kung saan kanila nang napenetrate, napasok na nila ang lahat ng ahensya ng gobyerno at maging ng ilang pribadong kumpanya sa pamamagitan ng mga makakaliwang unyon ng mga manggagawa. Kaya hindi matapos ang digmaan ito laban sa mga makakaliwa sapagkat kayong mga nasa gobyerno, putang ina nyo, ginagamit nyo ang posisyon nyo para kalabanin ang gobyerno. Maisulong nyo lamang ang inyong personal na interest to the prejudice of the people. Ikaw, Soto, mayabang ka, gago ka rin. Dahil nagagalit ka ngayon kay Pangulong Duterte sapagkat hindi ikaw ang i-endorso bilang kakandidato sa pagkapangulo, kaya ginagawa mo yan. Hindi mo iniisip na hindi naman ito issue para sa ating Pangulo. Issue ito upang mawakasan ng tuluyan ang CPP, NPA, NDF. Pero paano ito mawawakasan kung kayo, mga senador, tinamaan kayo ng lintik, Crispo, Lacson, at ngayon ikaw, Soto, Drilon, Pangilinan, Hontiveros, kayo nagsasabi na dapat gawing red tagging, gawing krimen ang red tagging. Ang pagtutukoy sa mga empleyado ng gobyerno o sino man, opisyalis ng gobyerno, na base sa information intelligence report ng NTF-ELCAC na ito ay makonektado sa mga makakaliwang grupo, hindi po yan merely red tagging o pagbibintang lamang sa kanila. That is publicly pronouncing that those people involved, those people concerned, ay may kaugnayan sa mga makakaliwang grupo based on the evidence accumulated by the intelligence agency of the government. At sa halip na magalit kayo, mga putang ina nyo, gagamitin nyo pa, tatakotin nyo pa ang NTF-ELCAC, gagawa sa pamamagitan ng paggawa ng batas para gawing krimen at maikulong nito mga tao na ito. Paano natin mawawakasan yung CPP, NPA, NDF na yan kung kayo mismong mga nasa gobyerno ang nagtatanggol sa kanila? Pinagluloko nyo ang sambayan ng Pilipino. Paano nyo sasabihin na yan ay para sa bayan? Tarantaduhan yung pinagagawa. Ikaw, Soto, mayabang ka. Naalala ko noon, nung ikaw ay chairman ng illegal drugs sa Senado, kung saan ikaw ay na-involve bilang protector din ng droga. Napabalita yan noon. Kaya huwag kang magmamalinis. May dungis ka. Tangina, tatakotin mo ang mga general na nagsabi na mayroong mga makakaliwang membro ng courage dyan sa Senado. Gagawin mo ng krimen. Gagamitin mo ang pagkasenador mo. Sasabihin mo publicly na sinusuportahan mo ang red tagging dahil lamang
sa nabanggit na mayroong mga empleyado na konektado sa courage at sumusuporta sa kilusang makakaliwa. Bakit? Protector ka ba nila? Para ikagalit mo yan? Kung wala kang alam, ibobo ka, gago ka. Presidente ka ng Senado. Hindi mo alam itong mga tao mo. Kung hindi mo alam, dapat hayaan mo, ipatukoy mo. Sabihin mo sa table cup, sige, imbestigahan. Sino mong mga pangalan dyan? Ipatawag yan natin, imbestigahan natin ng magaling. Yan ang tamang approach. And that should be the right thing to do. Sa halip na magalit ka, takutin mo itong mga tao natin na nagtatrabaho para sa pamahalaan. Yan ang problema sa inyong mga senador kayo eh. Kaya dapat talaga buwagin na putang inang ahensya na yan. Edotel yan, gastos lang ng bayan. Kaya nga, matagal na natin sinasabi na dapat parliamentary type of government instead of this kind of, para wala ng Senado, doble gastos, mga inotel. Kayo lang nagpapatagal ng mga wala namang kakwinta-kwinta mga batas. Gago kayo. Imagine for us to have a president of the Senate, binabanggit ng ating intelligence community na mayroong mga makakaliwa dyan sa Senado, magagalit ka. Kung ikaw ay nasa matinong pag-iisip, you should be happy. You must be happy that somehow you will know kung sino yung mga anay sa opisina mo. Pero magagalit ka, ang yabang mo. Mga pulpul palibasa kayo eh. Ano ba yung pagmamalaki mo? Diba ikaw, hilig mong mangopya? Gawa ng iba, palalabasin mo sa'yo. Para gusto mong masabi kang magaling, nangongopya ka lang naman. Diba? Plagiarism yung ginagawa mong pangungopya sa mga speech ng ibang tao. Kunwari, nagmamagaling ka pa, suto. Bobo ka. Ako na nagsasabi sa'yo. Hindi tama yung pinaggagawa mo. Gagamitin mo ang posisyon mo para takutin ang ating intelligence community. Para ano? Para pigilan sila sa pagsasalita. Dahil ginawa nyo ng krimen ito. Crispo. Sinabi din yan. Lacson. Bakit nyo pinoprotektahan ang mga NPA? Dahil nagagamit mo silang private army nyo para makapandaya kayo sa eleksyon, para gamitin yung tagaharas sa mga kalaban nyo. Yan ba? Mga putang ina nyo. Mga gago kayo, niluloko na sa bayan ng Pilipino. Sa halip na magtulong-tulong tayo, sa halip na matuwa kayo sapagkat agresibo ang NTF-ILCAC na gawin ang kanilang trabaho para wakasan sa madaling panahon itong napakalaking sindikato ng mga terorista sa Pilipinas. Nariyan kayo para protektahan nyo. Nariyan ang simbahan para protektahan nyo. Kaya lumalakas ang loob ng mga ito eh. Kaya hindi ito matapos-tapos. Sapagkat mismo ang mga tao sa gobyerno, mga opisyalis na katulad nyo, sa halip na suportahan ng ating Pangulo sa ipinaglalaban nito na wakasan ang CPP, NPA, NDF bago matapos ang kanyang termino. Kayo itong hadlang, kayo itong salot, nagmamayabang. Alam natin yan.
We, you have been in the government. We also have been in the government. Alam natin na mayroon talaga na itong courage as an organization or federation of government employees union ay talagang leftist affiliated ito. Imagine, because of this courage as an employees federation of government employees, lahat ng ahensya ng gobyerno ay na-penetrate nila to a certain degree. Nagagamit nila ang resources ng gobyerno to promote in whatever way their advocacy of supporting the CPP and PANDA. We know as government employees, pero isasara nyo ang utak nyo instead of welcoming that development, identifying those people and the government working with the CPP and PNDF. Napakamahalagang informasyon yan. Sapagkat kung mayroon at talaga namang mayroon, nagagamit nila ang resources, even yung mga sensitive informations na i-smuggle nila yan patungo sa kanilang organisasyon. Kaya dapat instead of protecting them, you should welcome that information and initiate on your part an investigation to find out who among your employees are really supporters of the CPP and PANDF. Ang masama sa iyo, gagamitin mo pa ang pagiging Pangulo mo ng Senado upang madaliin ang pagpasa ng batas na kung saan gagawing krimen yung tinatawag yung red tagging. Alam nyo ba kung anong epekto niyan? Pinatatahimik ninyo ang NTF-ELCAC to tell publicly, to inform the public kung sino-sino who are among the government employees and officials are supporting the CPP and DF as a terrorist group and an enemy of the state. Iyan ang purpose ng krimen. So what does it mean? That would be of great advantage to the CPP and PANDF. That would be a cornerstone for their cause. So ano ibig sabihin yan? Nagpasa pa kayo ng batas para tulungan sila na pabagsakin ang gobyerno. Tulungan sila na gawin ang kanilang mga krimen laban sa sambayan ng Pilipino. Dahil hindi mo na pwedeng balaan ang
sambayanan kung sino-sino ang dapat na hindi na nila iboto ng mga kandidato sapagkat sumusuporta sa mga CPP, NPA, NTF. Yan ang epekto. Mayroon na nga tayo makabayan black sa mababang kapulungan in the person of Sarati, Ilago, Castro. Itong makabayan black. Sa Senado, kayo ang counterpart. Kayo mga minority, mga opposition, para lang kalabanin nyo ang programang ito ng Pangulong Duterte. May maipakita lang, meron lang kayong masabi. Pero ang hindi nyo naintindihan o wala talaga kayong pakialam na hindi dito, this is not personal to the President. This is ending up CPP and PA is to the advantage of the Filipino people na siyang dapat yung paglingkuran. Kaya kayo naririyan. Imagine, gagawa kayo ng batas. Against the NTF-ELCAC, against the government soldiers fighting against these terrorist groups. Ibinubuhis ang buhay ng ating mga kasundaluhan at kapulisan para mapanatili ang kapayapaan sa ating bansa. Pero anong ginagawa nyo? Gagawa kayo ng batas para pilayin nyo, sagkaan ang kumpanya ng mga sundalo at kapulisan laban sa CPP, NTF. Di ba katarantaduhan yan? Saan kayo nakakita ng ganyan mga opisyalis? Kaya ikaw, Soto, wala ka ng pagkakaiba kay Drilog, kay Pangilinan, kay Lacson, kay Ontiveros, kay Dilima, mga salot kayo ng lipunan. Sana tamahan kayo ng kidlat nang mawala na kayo ng tuluyan. Mga barbado kayo eh. Sa isang issue pa rin po, mga kapatid, kapabayan at mga kaibigan, tungkol dito po sa West Philippine Sea. Alam po natin, napakataas ang tensyon sa nangyayari dyan. Ngayon, ang kalihim ng National Defense and the person of Lorenzana and also the Secretary of Foreign Affairs and the person of Teodoro Locsin. So they have filed protest on the part of Locsin filed diplomatic protest against China, and also on the part of Lorenzana making a strong demand upon the Chinese authority to pull out their militia vessels within the Philippine Sea, West Philippine Sea. Ang sabi po ng ating Vice President, isa ring gaga, bobo, kailangan daw samahan ng aksyon. Huwag lang daw protest. Ito din ang sinasabi ni Pangilinan. Mga ungas pala kayo.
Anong aksyon? Barilan? Mayroon ng protest. That's the most that we can do. That being the last resort, peaceful resort of solving the problem. Kung gusto pa nyo pa ng further action, sapagkat ayaw talaga umalis, ang ibig nyo sabihin, Madam BP, gumamit na ng baril, pagbabarilin na yung mga Chinese vessel sa West Philippine Sea. Di anong ibig nyo sabihin, gera? Ayan ang gusto ng Amerikano. Kaya nga, buhay pa, pinapatay nyo ng Pangulo para makaupo ka. Nang sa ganon, mapaglingkuran mo ang mga kano. Hindi mo ba naisip, Madam BP, na pag nagkabarila ng unang mamamatay ay mga Pilipino, nang magiging biktima ng digmaan ito ay tayong mga Pilipino. Kaya kung mayroon dapat umiwas sa gera, sa napipintong digmaan, hindi ito katulad ng World War II na pwede ka pang magtago. Ang digmaang ito, World War III, because of the technological weapons, hindi na pwede magtago. Kahit nasa bahay ka, pwede ka nagtamaan ng mga armaments. Tapos sasabihin mo, ay dapat samahan ng aksyon yung ginagawa nila sekretary ngayon. Ang kulang na lang na aksyon na sinasabi mong isama is firing shots against Chinese, which as much as possible we avoid, because once there will be a single shot, definitely that would be the start of World War III. Na dito lang naman paglalabanan sa Pilipinas, sa Asia at sa China. Yung mga kano na amo mo, gustong-gusto ng gera yan sapagkat una, kikita sila as a supplier of war materials. Pangalawa, upang maputol ang kayabangan ng China, it should not be in the future a threat to the incumbent superpowers. Yun ang kaya sa girang ito, the United States and her allies from the Western yung mga kanluranin na yan, they would be shooting two birds with one stone. Dalawang ibon sa isang putok. Bakit? Kikita na sila. Pangalawa, na-eliminate pa nila yung panganib na maaring idulot ng China in the future kung hahayaan ito na mamayagpag sa kanyang tagumpay, sa kanyang ginagawa ngayon. So definitely, US would be much eager to start the firing. Kaya lang, hindi nila magagawa pa yan kasi nga ang ating Pangulo ay hanggat maaari iniiwasan na matrigger yung high tension na yan. Pero ikaw, Madam BP, palibhasa wala kang utak, bobo ka, o gaga ka, ikaw pa mismo ang nag-uudyok. Samantalang dapat ikaw sana ang nagpapaalaala
na tayo ay maging maingat sa ating dealing with China in relation to West Philippine Sea. Dapat sinasabi mo that we are not giving up our territory. Nevertheless, we have to be very careful not to start the war. Kung magkakaroon man ng gira, at least hindi sa atin nagsimula. Pero yung mga sinasabi mo, that is provocative, provoking the armed forces to fire the first shot. Sapagkat nagpa-file na nga, sinasabi na ni Secretary Lorenzana at Teodoro Locsin, nag-file na tayo at kinakailangan araw-araw we should be filing a diplomatic protest. Ano sinasabi mo? Ay di dapat sinamahan yan ng gawa. Yung gawa na sinasabi mo, yung pagpapaputok. Sapagkat ano pa? Ano pang gawa ang gagawin dyan? Nag-file ka na, ayaw umalis. So you need to use force. Yun na lang ang kulang eh. And that is what you are referring to. Para kang napaka-responsable mo. Kaya ka talaga hindi dapat maging Pangulo eh. Ibinoto kita ng pagiging Vice President. Ang hindi ko ibinoto yung Pangulo natin sa President Duterte. Pero along the way, mas nakikita ko yung wisdom ng ating Presidente. In contrast with you, zero wisdom, ang yabang, walang ginawa kundi magsalita just for the sake of talking without sense. Yan ang nangyayari sa iyo eh. Yan ang nangyayari sa iyo. Isa pa po, alam naman natin na isang problema pa rin itong COVID. Matindi po, gera, ito ay talagang ongoing war na ito. Pero sana nabasa nyo ang paalala ng Ugandan President sa kanyang mamamayan relative to this COVID pandemic. We are at war with this virus. Hindi nakikita, walang kinikilalang kalaban, invisible enemy, at hindi ito kumikilala ng kalaban. Pero ano ang the only arm that we can use against it? Sabi nga ng nabanggit na Pangulo sa kanyang mensahe, disiplina, social distancing, washing hands, wearing face mask, face shield, observance of health protocols. Ito po lamang ang kailangan natin gawin. Cooperation for everyone to observe honestly the health protocols. So, with that as a footnote, ladies and gentlemen, magandang gabi po at muli maraming salamat. Bilang suporta po, inaanyayahan natin ang ating mga tagapakinig na subscribe po ang ating YouTube channel, ang ating paninindigan sa napapanahong isyu ng lipunan. Ulit, magandang gabi at maraming salamat.